Sabi ko nga, kung mabilis sila mag-budget insertion, dapat ito yung naka-insert sa ating budget dahil hindi tayo pwedeng nagugulantang o natataranta sa tuwing magkakaroon ng gulo. Kasi di man tayo kasali dun sa gulo, pero tayo naapektuhan. Huwag din silang masyado magsalita ng revenue loss kasi parang wala na silang moral ascendancy. The corruption is our biggest revenue loss. So, anytime na babanggitin ng gobyerno yun, lalo na ng Senado at Kongreso, mahiyahiya naman sila. Dahil alam naman natin na hanggang ngayon, hindi na-address yung corruption. So, that remains the biggest revenue loss. Alam mo, simula pa lang nung nagkaroon ng conflict ang Israel at Iran at pumasok ang US, patuloy na tayo nakikipag-ugnayan sa gobyerno at in fact, before Holy Week, nakausap natin si Finance Secretary Frederick Go. At ang ating position dyan, alam mo, very populist kasi nasuspindihin na lang yung buwis, excise at VAT, pero paulit-ulit nating sinasabi, ang talagang kailangan natin is agarang tugon o subsidy na dapat i-provide ng gobyerno, hindi lang sa Metro Manila, nationwide at hindi lang sa mga public utility vehicle or transport groups, kundi pati sa mga MSMEs at sa mga middle class or sa ating mga empleyado. Dapat nakahanda ang gobyerno at sabi ko nga, kung mabilis sila mag-budget insertion, dapat ito yung naka-insert sa ating budget dahil hindi tayo pwedeng nagugulantang o natataranta sa tuwing magkakaroon ng gulo. Kasi di man tayo kasali dun sa gulo, pero tayo naapektuhan. Sabi ko nga, disproportionately impacting the Philippines when in fact, wala naman tayo dun sa, hindi naman tayo kasali o party dun sa gulo. But the same yan sa climate change. Hindi naman din tayong pinakamalaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng maraming issue o nasisira ang kalikasan, and yet tayo yung pinaka-vulnerable pagdating sa bagyo, natural disasters, etc. So, ang kailangan natin ng gobyerno, pondohan, mag-invest, hindi lang sa paghahanda, kung hindi dun sa mga alternatives. Tulad nitong pagsuspindi ng excise at VAT, alam mo, malaking mawawala sa atin at ang mas magbe-benepisyo dyan yung mga higher income household. Malinaw ang statistics o ang datos dyan. 50 to 70% ng consumption ng diesel mga higher income households at malalaking industriya. Kung tutuusin sa panahon na ganitong gulo, dapat alamin natin ano talaga ang problema. Ang problema natin hindi yung presyo. Ang problema natin yung supply shortage. So dapat ang gobyerno nakatutok doon. I-secure yung supply. Kung ito'y mag-escalate at tumagal, dapat meron na tayong alternative sources ng gasolina at ang long term niyan, dapat hindi na tayo nakaasa doon na halos 100% ini-import. Dapat meron na rin tayong investment sa renewable energy. Hindi lang other sources nung langis. Kasi kaya may excise yan, kasi nga nakakasira siya sa kalikasan. So ibig sabihin, dapat kinokontrol talaga yung pag-import. And yet, dependent talaga tayo sa importation kasi wala pa nga tayong alternative sources or even yung renewable energy natin, hindi pa rin ganoon laki yung impact or naitutulong sa ating pamayanan. So yun, sa tingin ko pinaka dapat gawin ngayon ay siguraduhin na walang tatapon, walang makukorrupt tulad nung nangyari nung COVID na hindi lahat nakarating sa mga benepisyaryo. Pangalawa, huwag kalimutan ang mga MSMEs at mga manggagawa na nagbabayad ng buwis kasi ang tax relief malaki may tutulong sa kanila para hindi sila masyadong malugi. Pero yung malalaking kumpanya, yung mayayaman, sa tingin ko hindi na sila kailangan isipin ng gobyerno. Kaya na nila yung sarili nila, mabawasan ng konti ang kita nila, okay lang yun. Kasi talaga namang may krisis. Linawin ko lang, Sir Mon, hindi kayo pabor doon sa pagsuspende ng tax, excise tax, ano pang mga tax yan, kundi ay ponduhan yung mga subsidiya para sa mga kababayan natin, kabilang na doon yung mga SMEs. Jade, as an immediate response, hindi. Kasi yung sa trade law ang nakalagay doon, pag lumagpas sa $80 per barrel, dapat 3 months sustained. Wala pang 3 buwan na lumagpas sa $80. So ang sinasabi ko lang is, nagpapanik tayo kasi talaga bumulusok Dati mabagal yung pag-increase papuntang $80. Ito, in a matter of weeks, from 68 noong February, bago natapos yung marathon, naging 120 plus. So naintindihan ko yung pagpapanik ng ating mga kababayan, pero dapat mabilis yung subsidy para yung suspension, hindi siya yung parang press the button yun yung nagmamadali tayong suspindihin siya. Kasi kahit suspindihin mo siya, hindi naman automatic na mararamdaman yun kasi may mga inventaryo pa
So may mga buwis na yung pumasok na langis. So kailangan pang ibenta yun, di ba? So yung mga papasok pa lang ang magiging exempted sa buwis. Unlike yung subsidy, pwede mo nang ibigay kagad sa mga tao, sa mga drivers, or gumawa ng paraan na hindi kinokontrol yung presyo. Kasi ito yung sinasabi ng isang eksperto na nakausap natin, si Dr. Arthur Laffer, na pag kinontrol mo yung presyo, ano siya, parang mediocre, hindi mo totoong sinusolusyonan. Kasi pag tinanggal mo yung price cap, talagang bubulusok yung presyo. Ang dapat is, i-address mo yung shortage. Pangalawa, tulungan mo yung hirap na hirap o yung most vulnerable. So baga, Sir Mon, kailan pa natin mararamdaman itong binigay nga kapangyarihan sa Pangulo na pagsuspende doon sa excise tax? Alam mo, Jade, may inis lang yung taong bayan sa sasabihin ko. By the time na i-implement niya yung suspension, mas tumaas na yung presyo. Ako po. So hindi halos hindi rin natin mararamdaman. Kasi nga, hindi natin kontrolado yung krisis eh. Kung ito yung hindi masyado yung paggalaw, mararamdaman mo kagad eh. Kung yung suspension a month ago, naramdaman mo a month ago. Pero after 1 month, natabunan na siya ng increase. Imagine mo, more than 100% na ang increase ng barrel per yung sa crude oil, sa Dubai crude oil. So, ano pa yung epekto nun? Ang excise tax, 10 piso sa gas, 6 pesos sa diesel per liter. Fix yun. Yung presyo more than 100% nang tumaas. Pero Sir Mon, reasonable ho ba sa inyong yung pagtaas ng presyo na kagad ng mga oil companies kahit Hindi. may stock, Alam mo, Jane, diba? isa din niya sa issue Oo. ko. Hindi ako eksperto dyan dahil hindi naman ako pamilyar sa kalakaran sa oil industry. Pero parang sa akin, dahil may oil deregulation, dun dapat nakabantay yung gobyerno dahil hindi mo kayang kontrolin yung presyo nila. Dapat binantayan mo kung tama yung pagpataas nila ng presyo. Bakit parang ito-tweet pa lang ni Trump, tumaas na yung presyo dito sa Pilipinas. Para ang bilis tumaas, tapos ang bagal naman bumaba. So sa tingin ko yun dapat imbestigahan din. Kasi malungkot dito, Jade, at the end of this crisis, magulat tayo, bilyon-bilyon ang kinita ng mga oil companies. Pasintabi po. Pero sa panahon ng crisis, hindi tayo dapat pinagkakakitaan ng kahit sino. Dapat kaya nga ang gobyerno, medyo dapat wag din silang masyado magsalita ng revenue loss kasi parang wala na silang moral ascendancy. The corruption is our biggest revenue loss. So anytime na babanggitin ng gobyerno yon, lalo na ng Senado at Kongreso, mahiya-hiya naman sila. Dahil alam naman natin na hanggang ngayon, hindi na-address yung corruption. So that remains the biggest revenue loss. But suspending excise may warrant or may prove to be reasonable at a certain point. Pero kung patuloy yung pagtaas niyan, hindi mo na rin mararamdaman yung suspension kasi fix yung amount 10 and 6 lang yun eh.